Ang pag-aaral po natin ngayon patungkol sa maligamgam, lukewarm, o kaya sa ibang salin po ay malahininga. Pag-aralan po natin ito at tingnan kung ano ba yung ipapaalala sa atin, ano bang mga adjustments pa ang kailangan natin gawin, at paano ba dapat magpatuloy sa paglilingkod, taglay ang pananampalataya, at ano ang may papayo natin sa ating kapwa believers na maaring nahuhulog sa pagiging maligamgam, sa pagiging lukewarm. At sa ating pag-aaral ngayon patungkol dito, isip po natin yung merong layunin sa atin ng Diyos, yung purpose sa atin ng Diyos. Tayo po bilang nilikha ng Diyos, tayo ay tinawag, tayo po ay pinili, merong layunin ang Diyos para sa atin. So, sa isip po natin habang tinatalakay po natin ngayon. Bago po natin basahin ang mga piling talata, ang version po pala ng Biblia na ating ginamit ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version at New American Standard Bible. Balik po tayo dito sa ating talakayan. Nilikha tayo bilang mga tao hindi para mag-exist lang, no? Yung creator natin, yung manlilikha natin, create tayo, nilikha tayo na merong layunin para sa atin. At ang isang malinaw na layunin ng Diyos para sa atin, mababasa natin sa sulat ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 8 verse 29. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Focus po tayo dito sa sinasabi ni Apostle Paul na yung highlighted po yung nakadilaw, no? To become conformed to the image of His Son. Na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Yung creator natin, isa sa purpose, isa sa layunin ng pagkalikha sa atin ay maging tulad ng kanyang anak. Kaya tayo nilikha, kaya tayo pinili, kaya tayo tinawag, tayo po ng mga umiibig sa Diyos, ang nais ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesus. Ang isang ehemplo po na ipinakita sa atin ni Jesus nung siya po ay namuhay sa mundo na maaari nating tularan ay kung paano niya sinunod ang kalooban ng Ama na may pahayag, na may pangaral at may turo sa maraming tao ang salita ng Diyos. At yun din naman yung iniwanang misyon o tagubilin ni Jesus para sa lahat ng mga tagasunod niya, para sa lahat ng mga Kristiyano. Sa ganitong aspeto po, no, isa ito sa direksyon kung paano natin dapat tularan ang Panginoong Jesus sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, nisa sa katuparan ba natin yon? Nagiging katulad ba tayo ni Jesus sa kabanalan? Nagiging katulad ba tayo ni Jesus sa pagsunod sa Diyos? Nagiging katulad ba tayo ni Jesus sa pagsulong ng salita ng Diyos? Again, malawak po yung layunin ng Diyos para sa atin. Sa pagkalikha sa atin ng Diyos, napakalawak ng layunin ng Diyos para sa atin. Ngayon po, sa ating pag-aaral ngayon, bunga ng ating pananampalataya, sa ating talakayan, sa ating pagsusuri ngayon, bunga ng faith na meron tayo, nakikibahagi ba tayo sa pagsulong o nakikibahagi ba tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos? Sa mga gawaing pag-aaral at pangaral ng salita ng Diyos, kumusta yung estado natin? Baka po kasi nagiging lukewarm tayo. Sa ating paglilingkod sa Diyos, ano yung kalagayan natin? Baka nagiging maligamgam po tayo. Na baka hindi na tayo lumalago. Na baka hindi na tayo umusad. Lalo na po sa bahagi ng pangangaral ng salita ng Diyos. Na yung ating pakiramdam sa paglilingkod sa Panginoon, parang paulit-ulit na lang na routine. Na hindi na natin maibigay ng buong buo yung oras natin. Na hindi natin maibigay ng buong buo yung talento. O kaya yung mga bagay na meron tayo. Hindi natin kayang ibigay ng buong buo para sa Diyos. Or maaring nawawala po yung excitement mo sa pag-aaral ng Biblia. At nawawala din po yung maging yung excitement mo
sa pakikisama sa kapwa mananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa fellowship, sa pakikisama sa kapwa mananampalataya sa gawain ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Or baka nawawala yung pagkauhaw at pagkagutom mo sa salita ng Diyos at mas nagiging abala ka na sa ibang mga bagay. Tapos iniisip mo, normal lang naman siguro ito na sa dami ng responsibility ko sa buhay, sa dami ng pangarap na nais kong marating sa buhay, normal lang naman siguro na maging abala sa ibang mga bagay. At nawawala yung excitement, yung interest, yung pagkauhaw sa salita ng Diyos. At tila ba wala na tayong pakialam sa ibang tao. Wala tayong paki kung marinig man nila o hindi marinig ang salita ng Diyos. Dahil ang mahalaga, busy tayo. Ang mahalaga, marami tayong pinagkakaabalahan, nagiging successful tayo, natatanggap naman natin yung mga kailangan natin, maunlad naman tayo sa mga material na bagay, at sinasabi natin may faith naman tayo, kaya wala na tayong pakialam sa iba. Na okay lang kahit yung pananampalataya natin hindi na nakaka-impluwensya sa iba na sila man ay maging mananampalataya. Ngayon po, kung nahulog tayo sa ganyang kaisipan, kung sakaling nahulog tayo sa ganyang kalagayan, yung tila ba pagiging maligamgam na Kristiyano, ito po ang paalala sa atin ng salita ng Diyos ngayon. Mula po ito sa isa sa 7 iglesia na sinulatan na mababasa natin sa Book of Revelation, no? Sa Aklat ng Pahayag. Dito po sa chapter 3, sa verse 15, sinasabi po, alam ko ang iyong mga gawa. I know your deeds. Sa sulat na ito ng Panginoong Hesus para sa mga Kristiyano sa Laodicea, ipinapaalala niya na alam ng Panginoon, alam niya ang gawa ng bawat isa. So, maaari natin po itong tingnan, itong katagang ito, itong pangungusap na ito, bilang babala. Kung may mga ginagawa tayong hindi nakalulugod sa Diyos, warning ito. Wala pala tayong may tatago sa harap at paningin ng ating Panginoong Hesus. Alam ng Panginoon kung anong nilalaman ng ating puso. Maging sa pagsunod natin sa Kanya. Alam niya kung nakaayon ba sa layunin niya ang mga pagkilos natin. Sinasabi dito ng Panginoong Hesus, hindi lamang para sa mga taga-Laodicea, kundi sinasabi din ito maging sa atin ngayon na, oo nga, may ginagawa tayo. Pero ang ginagawa ba natin, lalo na nga po sa pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos, kung may ginagawa nga tayo, ang ginagawa ba natin, nakakalugod nga ba sa Diyos? Na baka ginagawa lang natin yung mga ginagawa natin ngayon para magawa lang. Pero walang seryosong commitment. Walang sacrifices. Basta magawa lang. Matapos lang. Walang improvement mula nung simula. Nung simula nung manampalataya hanggang ngayon, ganun pa rin. Walang kayang isakripisyo. Hindi masyadong seryosong commitment sa paglilingkod. Umaga, hindi natin ibinibigay ng buo ang kaya nating ibigay para sa ikararangal ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dito pa din po sa verse 15, ikaw ay hindi malamig o mainit man. You are neither cold nor hot. Ganyan yung kalagayan. Ito yung description ng Panginoon sa mga Kristiyano sa Laodicea. Ito yung bagay na ayaw ng Panginoon sa iglesia sa Laodicea. Ibig sabihin nito, kung ganito tayo, no, hindi malamig o mainit man, neither cold nor hot. Kung ganito tayo, wala tayong epekto sa iba. Hindi nakaka-apekto yung sinasabi nating faith, hindi naapektuhan yung ibang tao. Hindi tayo nakaka-impluwensya ng mabuti sa iba na maging sila man po o yung iba ay maging mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Or kaya ganito, kung nakakatanggap man tayo ng blessings, hindi naman tayo nagiging blessing sa iba. Walang benepisyo. Walang mabuting epekto sa iba. Hindi nasiserve yung purpose kung bakit tayo pinili, kung bakit tayo tinawag. Hindi umuusad o hindi lumalago sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lumalalim yung commitment. Alam natin, ang Panginoong Hesus, kahit anong mangyari sa Kanya, magpapatuloy siya sa pagsunod sa kalooban ng Ama na maipahayag ang salita ng Diyos. Kahit alam niya yung ending, kahit mahirap, kahit alam niya na hindi maganda yung mangyayari sa Kanya,
alam natin magpapatuloy ang Panginoong Hesus sa pagsunod sa kalooban ng Ama na maipahayag ang salita ng Diyos. Ngayon, tayo po kaya, bilang mga believers, bilang mga tagasunod ni Christ, tayo po, bilang mga nagsasabing at nagpapakilala na tagasunod ni Jesus at tinawag ng Diyos na maging katulad ng kanyang anak, nasaang estado tayo ngayon? Lalo na nga po dito sa misyon natin na ipangaral ang salita ng Diyos. Nasaan kalagayan tayo? Anong estado tayo ngayon? Ang nais kasi po ng Panginoong Hesus, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. I wish that you were cold or hot. Ang ibig ng Panginoon para sa mga Kristiyano sa Laodicea at maging sa atin, ang nais o ang ibig, maging malinaw o maging definido yung ating kalagayan. Malamig kung malamig, mainit kung mainit. Ang itinuturo po nito sa atin, dapat tiyak yung ating kalagayan. Hindi po ito pagiging mainit o malamig sa pananampalataya, ibang usapan po yan. Dito po, ang malamig o mainit, ito yung ibig, ito yung nais ng Panginoon. Yung magkaroon tayo ng kalagayan na makakaapekto sa iba. Yung magkaroon tayo ng definidong kalagayan na nakaka-impluwensya tayo ng mabuti sa ibang tao. At ang sinasabi pa sa atin dito, sa ating kalagayang espiritual, maging tiyak yung ating kalagayan. Maging tiyak yung ating posisyon, yung ating estado. Hot or cold, hindi alanganin. Dapat malinaw. Dahil kung hindi po, sa pagpapatuloy sa verse 16, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, ang hindi mainit at hindi malamig, ayon po dito maligamgam o malahininga sa ang bagong ang Biblia na version. Sa NASB, lukewarm. Ang pagiging maligamgam, pagsasabi na may pananampalataya sa Diyos pero hindi nakikita sa pamumuhay. May sinasabing may pananampalataya sa Diyos pero walang epekto sa ibang tao ang pagiging mananampalataya. Kung maglaan ng oras, o kaya kung maglaan ng kakayahan, o kaya kahit anumang bagay na ilalaan para sa Diyos kulang. No? Kung maglalaan kulang, walang improvement, walang sakripisyo, stagnant. Hindi na umuusad. Simula ng sumampalataya, ang pagiging maligamgam, pagsasalarawan po ng kawalan ng interes na sundin ang lahat ng pinaniniwalaan tungkol sa Diyos. Marami na siyang karunungan tungkol sa Diyos. Marami siyang alam tungkol sa Diyos. Pero walang interes na sundin ang lahat ng pinaniniwalaan at ng lahat ng tungkol sa Diyos. At ang pagiging maligamgam din po ay pagsasalarawan din ng kawalan ng buong pusong pagnanais na ibahagi sa iba ang salita ng Diyos. Natuto ng salita ng Diyos. Nalaman ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Nalaman na kailangan ding ipahayag sa iba ang salita ng Diyos. Pero walang desire na ibahagi ang salita ng Diyos patungo sa ibang tao. Ayon sa sulat na ito, ang pagiging maligamgam na mananampalataya, pagtuturo na mapanganib na kalagayan yon, mapanganib na pwesto yon, yung pagiging lukewarm. Kapag binasa natin yung mga naunang talata dito sa chapter 3, sinasabi ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sinasabi nun ang mga katagang ito. Ibig sabihin po, sinasabi ng Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus ang matapat at tunay na saksi. Ang Panginoong Hesus ay ang pangalan ay Amen. Siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sinasabi ng Panginoong Hesus dito sa mga maligamgam, dahil ikaw ay maligamgam, dahil ikaw ay lukewarm, hindi ka mainit, no? Hindi ka rin malamig. Sinasabi ng Panginoong Hesus, isusuka kita. I will spit you out of my mouth. So magsilbing paalala po ito sa atin. Magsilbing babala din ito sa atin na alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Kaya kailangan suriin natin yung ating sarili. Yung ginagawa ba natin? Baka maligamgam tayo. Sana hindi. Ngayon, para mas maintindihan po natin yung konsepto ng lukewarm o yung pagiging maligamgam na pananampalataya, na delikado pala yun o mapanganib pala yung pagiging lukewarm,
tingnan po natin yung historical background ng lugar na ito, yung Laodicea, nung panahon na isinulat ito ni Juan, bandang 94 to 96 AD. Yung Laodicea po ay isang mayaman, isang maunlad na lungsod sa ilalim ng pamamahala ng Roman Empire. Sentro yan ng pagbabangko, sentro ng komersyo sa buong Asia Minor, tanyag sa paggawa ng mamahaling tela at tanyag din sa medisina tulad ng gamot sa mata. At yung Laodicea po ay lokasyon din ito ng mga pangunahing medikal na paaralan. So, maunlad talaga, mayaman talaga yung lungsod ng Laodicea. Sa yaman ng lungsod, nung mapinsala sila ng malakas na lindol, yung Laodicea po hindi na kailangan pang humingi ng tulong sa gobyernong Roma. Na kaya nila na ibangon yung kanilang lugar, na hindi nila kailangan ng tulong na nanggaling sa labas o kaya tulong mula sa central government nila. Kaya nila i-establish, kaya nilang ibangon ulit yung kanilang lungsod kahit na napinsala sila ng malakas na lindol. Ganon kaunlad, ganon kayaman yung Laodicea. At sa kalagayan ng lungsod na yon, na sagana nga sa negosyo, sentro sa komersyo, sagana sa pananalapi, at tanyag maging sa medisina, yung mga mananampalataya na nakatira sa Laodicea, sa halip na magtiwala sa Panginoon, naging mapagtiwala at mapagbigay lugod sila sa kanilang sarili. Dahil sa yaman nila na tinatamasa, sa halip na sa Panginoon sila magtiwala, dun sa mga taglay nilang mga material na bagay, nagtiwala. Pero sa kabila po ng kayamanan sa pananalapi ng Laodicea, meron silang problema. Ang problem nila, wala silang main source of water. Ito yung mapa ng Laodicea. Mahirap yung supply ng tubig sa lungsod. Mayaman sila, maunlad na bansa, kaya lang wala silang pinagkukuhanan ng tubig. Kaya ang ginagawa nila, kumukuha sila ng tubig sa kalapit na bayan. Yan yung Laodicea. Sa northern part, sa taas, nandun po yung Hierapolis. At sa bandang baba, sa southeast, yan naman po yung bayan ng Colossus. Yung Hierapolis po, sa north part, kilala sa pagkakaroon ng mga hot spring. Para sa lugar na yan, nung panahon na yan, yung hot spring, inumin nila at masarap ipangligo. May medicinal benefit at therapeutic para sa kanila yung mainit na tubig. Doon kilala yung Hierapolis. Yung sa Colossus naman, kabaliktaran. Kilala sa malamig na tubig, cold spring naman. At yung malamig na tubig, masarap inumin at refreshing sa katawan. Yun yung epekto sa kanila ng malamig na tubig. Yung isang picture, yung aqueduct. Yan yung water system na itinayo ng mga taga Laodicea. Mayaman sila, maunlad sila. Ang problema nila, tubig. So sa yaman nila, sa dami nila ng pananalapi, nakapagpatayo sila ng patubig ng water system nila. Ngayon, yung mainit na tubig na nagmumula sa Hierapolis at yung malamig na tubig galing sa Colossus na padaloy nila papuntang Laodicea sa pamamagitan niyan ng aqueduct. Kaya lang dahil sa layo at haba ng biyahe ng tubig, pati ng materyales na ginamit noon, mga ilang kilometro yung distansya niyan, pagdating sa Laodicea ng tubig, nagiging maligamgam na yon. Hindi na masarap inumin yung galing sa Colossus, wala na rin yung medicinal properties nung galing sa Hierapolis na tubig. Ibig sabihin, hindi na refreshing yung galing sa cold spring, hindi na rin therapeutic yung galing sa hot spring. So yung dumadaloy na tubig dyan sa aqueduct na yan, wala nang silbi or wala nang gamit. Hindi na nasa-serve yung purpose bilang tubig panligo o kaya tubig inumin nila noon. So ibig sabihin, useless na talaga yung tubig na. Naging maligamgam na kasi. At yung pagiging maligamgam, hindi yung idea ng maligamgam na alam natin ngayon. Kasi yung lukewarm, yung tubig na dumadaloy dyan sa aqueduct na yan noon ay nakakasuka. Kaya ganun yung tawag nila, maligamgam. Nakakasuka. Kaya nang sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus na sila ay lukewarm sa sulat na yon na ating pinag-aaralan, nung banggitin sa kanila
ng Panginoong Hesus na sila ay maligamgam, alam nila or naiintindihan nila ang ibig sabihin sa sulat na yan. Inihahambing sila sa tubig na walang gamit. Inihahambing sila sa tubig na walang pakinabang. Pag-isipan natin, minsan yung akala natin parang walang masama. Minsan yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin, mga tagumpay at yaman na nakukuha natin na para sa atin, okay naman yun. Mukha namang okay, pero baka delikado pala. Kaya kailangan natin laging mapanuri. Kaya kailangan natin yung umuunlad sa kaalaman, umuusad sa karunungan sa salita ng Diyos. Kasi baka akala natin hindi delikado. Delikado na pala. Ang isa po sa pinaka-worst or maaaring pinakamasamang sitwasyon ng isang nagsasabing tagasunod ni Kristo, pagiging maligamgam. Yung akala natin na sapat yung ginagawa nating pagsunod sa Panginoon, yung akala natin na okay lang maging stagnant yung ating faith, yung akala natin na nalulugod sa atin ang Panginoon, yung akala natin na basta wala naman tayong tinatapakan, nasasagasa ang tao, yung akala natin okay yung relasyon natin sa Panginoon, pero hindi pala. Ayaw pala ng Panginoon sa mga ginagawa natin, or worst nga, wala tayong ginagawa, yun yung ginagawa natin. Ayaw pala niya, no? Kaya ang sabi ni Jesus sa mga taga-Laodicea sa verse 15, di ba yung binasa natin kanina, sana naging mainit ka na lang, o kaya sana naging malamig na lang kayo para may pakinabang, para mapapakinabangan kayo. Para nagkaroon kayo ng mabuting epekto sa ibang tao. Sana naging malamig na lang kayo, sana naging mainit na lang kayo. Kaya lang maligamgam sila eh. Kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 16, isusuka kita. Pagtuturo ito sa atin na ayaw ng Panginoon sa hindi tiyak na kalagayan ng pananampalataya. Dapat kung mainit tayo. Kung malamig tayo. Dapat ma-serve natin yung purpose. Dapat na magampanan natin yung layunin sa pagkatawag sa atin. Kung may tagubilin sa atin ang Panginoong Hesus na sa lahat ng dako at sa lahat ng pagkakataon ay ipangaral natin ang kanyang salita, tutugon tayo ng buong puso. Hindi tayo magdadalawang isip. Hindi mag-aalinlangan. Gagawin ng tapat, gagawin ng buong puso. Gagawin natin agad sa tamang panahon. Hindi yung wait lang. No, alam natin, no? Ipinangaral sa atin, tinanggap natin, napakinggan natin na sa lahat ng dako at sa lahat ng pagkakataon, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya lang, ano ba yung tugon natin? Wait lang, mamaya na, next time na lang. O kaya teka lang. O kaya bakit ako? O kaya di ba pwedeng bukas na lang? O kaya iba na lang? Or worse nga, as in, walang pakialam. Ano naman ngayon kung may tagubilin si Jesus sa mga alagad niya, wala akong pakialam. Ibig sabihin, walang katiyakan. No, walang definidong paglagyan, lukewarm. Anumang kakayahan, anumang talento ang ipinagkaloob sa atin, gagamitin natin iyon sa pagsulong ng salita ng Diyos. Minsan ba nakakaramdam tayo na gusto nating sumunod sa kalooban ng Panginoon pero parang gusto din nating sundin kung ano yung nais ng masamang sanlibutan? Meron bang minsan ganyan? May pagtatalo. Aktibo tayo ngayon sa ministry pero parang may naghikayat sa atin na bitawan na. No, tumigil na dahil sapat na yung inilaan nating oras. Kailangan naman siguro nating pagtuunan yung trabaho natin, yung negosyo natin, yung pamilya natin o kaya yung career natin. Nakakaramdam ba yung ilan sa atin na para bang mas masarap piliin yung pagiging lukewarm? Mas masarap yata piliin yung pagiging maligamgam sa pananampalataya? Labanan po natin yan. Bigyan pansin po dito yung babala ng Panginoon. Hindi natin sinasabing pababayaan natin yung ating mga trabaho, yung ating mga pag-aaral. Hindi natin sinasabing pababayaan natin yung mga negosyo, yung mga karir natin, yung pamilya natin. Hindi po ganon. Hinihimok pa nga tayo na itaguyod ng mabuti yung lahat ng mga yan eh. Pero maging maingat lamang po tayo na huwag tayong mahulog sa pag-ibig sa mga nasa ng sanlibutan. Sa halip po, bilang mga mananampalataya, ibigin natin ang Diyos. Mag-ingat tayo na baka mahulog tayo sa pagnanasa sa mga makansanlibutang bagay lang. Ang mainam po ay nasain natin ang kaharian ng Diyos. So paano ba itong church sa Laodicea
naging maligamgam sa paningin ng Panginoon at sinasabi sa kanila na isusuka sila ng Panginoon. Sa verse 17 po, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Because you say, I am rich and have become wealthy and have need of nothing. Naging lukewarm sila. Namuhay sila sa mundo na oo nga, maunlad sila, mariwasa sila, pero makasarili. Materialistic. Nakadepende sila sa yaman na meron sila at sinasabi nila na wala na silang ibang kailangan. Ibig sabihin po, hindi na nila kailangan pati ang Diyos. Hindi na nila kailangan ang Panginoong Hesus. At kung sakaling maalala man nila ang Diyos, half-hearted lang. Mga believers po yan, mga mananampalataya itong sinulatan ito dito. Church to sa Laodicea. Maaring gusto nilang mamuhay ayon sa Diyos, pero namumuhay din sila ayon sa sanlibutan. Hindi hindi tiyak yung kalagayan, yung pag-ibig sa salapi, yung sobrang attachment natin sa mga bagay sa mundo kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Delikado pa lang talaga yon. Akala natin okay tayo, pero baka isinusuka tayo ng Panginoon. Hindi tiyak, hindi po definido yung pwesto ng mga ng mga church sa Laodicea. Kapag ipinagpapalit po natin ang Panginoon sa ibang mga bagay, lalo na kung sagana tayo ngayon, na marami tayong pinagkakaabalahang tagumpay sa buhay. Kapag isinasantabi natin ngayon ang Panginoon, para na rin nating sinasabi na hindi natin siya kailangan. Yung bang naniniwala tayo sa Panginoon, pero hindi natin siya kailangan. Ganun yung lukewarm. Naniniwala tayo, pero hindi natin siya kailangan. Hindi natin siya sinusunod. Yung joy natin, yung peace, yung assurance natin, yung confidence o kaya yung security at hope natin, katulad sa mga taga-Laodicea, imbis na sa Panginoon sila magtiwala, sa kayamanan taglay nila sila nakaasa. Nakalimutan na nila ang Panginoon dahil sa mga material na bagay na meron sa kanila. Meron sila. Sinabi nila, hindi na sila nangangailangan ng anuman. Pati ang Diyos. Hindi na nila kailangan. Dahil sa mga material na bagay na meron sila. Sa halip na gamitin kasangkapan upang maisagawa yung layunin ng pagkatawag sa kanila, naging hadlang pa yung mga kayamanan nila para makapagpatuloy sana sila sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa kaisipan at paniniwala nilang ganyan, na sila'y mayaman, na sila'y mariwasa, na hindi sila nangangailangan ng anuman, isinusuka sila ng Panginoon. Akala nila safe sila. Akala nila secure sila. Akala nila dahil mariwasa sila, okay na sila. Pero iba ang tingin sa kanila ng Panginoon. Ganito ang tingin sa kanila. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. You do not know that you are wretched, miserable, poor, and blind, and naked. Pero po ako nakakwentuhan, nung sabi sa akin, kahit di na ako magbasa ng Bible, kahit hindi na ako makibahagi sa mga preaching the gospel na yan, kahit hindi na ako maging aktibo sa mga ministry na yan or sa church na yan, sagana naman ako ngayon. Hindi naman ako pinababayaan ng Diyos. Malamang hindi nagagalit sa akin ng Diyos, binibless niya baka ako ng karangyaan, ng kariwasaan. Ang sukatan niya, kapag maraming material na pagpapala, naakala niya, secure siya, malapit siya sa Diyos. Hindi na nila kailangan ang Panginoong Hesus. At kapag salat naman sa yaman, sinasabi nila, galit ang Diyos. Kung sa material na bagay tayo nakaasa, kung sa yaman lang tayo titingin, nabibiktima po tayo ng maling kaisipan. At kung masyado naman tayong relax, at masyado tayong kampante sa ating kalagayan, at pakiramdam natin, hindi na natin kailangan ang Diyos sa ating buhay, nagkakamali po tayo.
Sa sulat na ito sa mga taga-Laodicea, tayo din po ay tinuturuan, tayo din po ay pinapaalalahanan na huwag maging materialistic, na mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay po wala sa kasaganahan ng mga bagay na taglay natin. Na dapat sa Panginoon tayo magtiwala at hindi sa mga bagay lang dito sa lupa. Na tinuturuan po tayo na magtiwala sa Panginoon. Na kailangan natin ang Panginoon kahit pa mariwasa tayo ngayon, kahit pa mayaman ka ngayon, kailangan mo po ang Panginoon. Yung mga taga-Laodicea, sentro ng komersyo, kalakal, mayamang lungsod, pero ang tingin sa kanila ng Panginoon, aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Ipinarating sa kanila yung letter na ito upang magbigay babala sa kanila. Nakarating sa atin ang sulat na ito para mabigyan din tayo ng babala na huwag tayong mahulog sa patibong o pandaraya ng mundo na baka mas ibigin pa natin yung mga material na bagay kesa sa pagsunod sa Panginoon. Ipinaalam sa atin ang kalagayang isusuka ng Panginoon ng pagiging maligamgam o lukewarm na pananampalataya. Ipinaalam sa atin ito upang makaiwas tayo. Ipinaalam sa atin ito para makaalis tayo sa kalagayang lukewarm o maligamgam. Ngayon, kung may puwersa po or kaya kung may influence po sa paligid natin na tila hinihikaya tayo or dinadala tayo sa pagiging maligamgam, baguhin po natin ang ating pag-iisip. Tulad nga po ng paalala naman ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong sinulatan niya sa Roma. Dito po sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sinasabi po, be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong makiayon sa masamang takbo ng sanlibutan. Ibig sabihin, huwag nating hayaan na maimpluwensyahan tayo ng masama. Huwag nating hayaan na maimpluwensyahan tayo ng mapandayang mundo. Ang kalooban ng Diyos at ang layunin ng Diyos ang dapat masunod sa ating buhay. Isa sa puntong tinalakay natin o yung main point na tinalakay natin, yung layunin ng Diyos sa atin na maging katulad ng kanyang anak sa aspeto ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, maging depinido tayo, maging tiyak yung ating kalagayan. Kung tagasunod tayo ni Jesus, mamuhay tayong tagasunod ni Jesus. Mainit kung mainit, malamig kung malamig. Hindi dapat alanganin, hindi dapat paurong, hindi dapat tumatagilid, hindi maligamgam, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, sa paraang may pangaral ang kanyang salita. Pag preaching the gospel, preach the gospel. Kapag may pagkakataon sa bawat pagkakataon, ipangaral, ipahayag, ipamalita ang salita ng Diyos. Yung oras o panahon natin, paano ba natin ilalaan sa Panginoon? Yung taglay nating oras, yung panahon na meron tayo. Paano natin gagamitin yung mga bagay na meron tayo para sa lalong paglilingkod sa Panginoon, para sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon? Yung mga tanong na nasasagutin natin sa ating pagsusuri. Yung talento natin, yung lakas o kakayahan natin, paano natin ilalaan? Paano tayo makikibahagi sa pangangaral ng salita ng Diyos at pagsulong ng Ebanghelyo? Anong mga adjustments yung kailangan natin gawin? Paano pa natin maihahana yung ating pag-iisip sa misyon na iniwan sa atin ng Panginoon? Paano pa natin palalalimin yung ating commitment bilang mga lingkod, bilang mga mananampalataya? Paano natin gagamitin yung influence na meron tayo? At paano tayo makaka-impluwensya sa iba na sila man po, ang ibang tao din po, ay maging mananampalataya at tagasunod ni Kristo? Sa pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos, sa paglilingkod natin sa Diyos, mainit kung mainit o malamig kung malamig, huwag tayong maging maligamgam. Meron tayong kailangang gawin, meron tayong kabuluhan, kinakailangang ma-serve yung purpose natin.
Yung kaligtasan na meron tayo, ibahagi natin sa iba. Yung magandang balita na tinanggap natin, ipamalita natin sa iba. Hanggang dito po ang ating pag-aaral at patuloy po tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Nawa ay nakatulong po ito na mapaunlad pa ang ating pananampalataya at magpatuloy ang bawat isa sa paglilingkod sa Diyos.